daling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, and a blessed and a happy Sunday po sa inyong lahat dahil nakapitong araw na po tayo sa ating simbang gabi. Pakigising naman po ang iyong mga katabi. Pakisabi, Happy Sunday! No? Happy Sunday po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating po mga online mass goers. I have a question for all of you. The question is, do you think that life is beautiful? Yes or no? Ano po sa tingin nyo? Pakitype po sa comment section. Another question is life perfect? Agree or disagree? Ano po sa tingin nyo? Perpekto ba ang buhay? Oo o hindi? Maganda ba ang buhay na ito? Oo o hindi? If you go back to Genesis, mababasa po natin doon, nung ginagawa ng Diyos ang lahat, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, mabuti, mabuti, mabuti. This is good. At nung ginawa ng Diyos ang tao, ano ang nasabi? Anong binigkas ng Diyos? Very good. Ibig sabihin, perpekto ang lahat dito sa buong mundo, ang sansinukob. Hindi po ba? Pero ang tanong ngayon, bakit ba hindi nagiging perpekto ang tingin natin sa buhay? Kung ginawa ito ng Diyos na mabuti, bakit ba minsan hindi nagiging maganda ang ating karanasan sa buhay na ito? Marahil dahil hindi tayo marunong magpasalamat. O baka naman meron tayong ibang hinahanap sa buhay na ito. Remember this, my dear friends, that life is perfect. Life is beautiful. Life is good because God is good. Because God, in His love, created everything perfect and beautiful. Amen? But life becomes imperfect, ugly, and bad because of us. Because of our ungratefulness. Pag hindi ka na nagpapasalamat sa buhay mo, makikita mo ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mararanasan mo ay pangit, masama, hindi maganda. Sometimes, we need someone else to point how blessed we are. Minsan kailangan natin yan na merong ibang tao na magsasabi sa atin, gaano ba tayo kapalad? Tingnan niyo po, balikan niyo ang ating nabasang ebanghelyo. Noong dumating ang ating mahal na ina, binisita niya ang kanyang pinsan si Elizabeth. Itong si Santa Isabel ang nagturo, ang nagpakita sa ating mahal na ina ang pagiging mapalad niya. She said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Pinagpala si Maria, pero kinailangan pa rin na ipakita sa kanya ito. Kailangan na ituro sa kanya ito ng kanyang pinsan si Elizabeth. At nung pagkatapos na tinuro, sinabi ni Elizabeth kung paano siya pinagpala, ano po ang ginawa ni Maria? Kung babasahin niyo po pagkatapos ng kwentong ito, maririnig natin ang napakagandang
kanta, pagpupuri, pagdarasal ng ating mahal na ina. Ang tawag po is the Magnificat. Look at that. After realizing how blessed you are, you start to thank and to praise God. My dear friends, if you want to be happy, start by being grateful. And if you want to be grateful, listen to the people around you. Look at other people's lives. Hindi mo alam, tinuturuan ka pala ng ibang tao doon sa grasya na tinanggap mo sa Diyos. Hindi mo alam, tinuturo ng ibang tao kung paano ka pinagpala ng Diyos. Kapag po nagmimisa ako sa ibang simbahan, kapag bumibisita ako sa ibang parokya, minsan sinasama ko po ang aking tatay, siyang driver ko, at sumasama din po ang aking nanay. Siya naman po ang aking number 1 fan, ang aking number 1 audience. Kapag pinakilala ko po ang aking mga magulang sa mga tao, palagi ko pong naririnig ito galing po sa kanila. Sinasabi nila, Father, wow, napakapalad mo kasi buhay pa rin ang iyong mga magulang. Narinig ko din po yan minsan dito sa isang matandang pare. Tinanong ako, Father, sinong kasama mo sa kumbento? Sabi ko po, pag weekends, nandyan yung tatay ko. Ang sabi niya, alam mo, napakapalad mo. Kasi how I wish buhay pa rin yung aking mga magulang, ginagabayan ako. Nagiging mas madali ang buhay ng pari pag nandyan ang mga magulang. Minsan, kailangan din po natin ng paalaala. Hindi po ba? Dahil kung walang magpapaalala sa iyo, hindi mo makikilala ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Minsan yung pagkain sa hapagkainan na inaayawan mo, yan ang hinahanap ng mga taong gutom na gutom. Yung bahay, minsan, na nirereklamo mo, kinaiinisan mo habang nagwawalis ka, naglilinis ka, yan yung pangarap ng mga walang matirhan. Yung pamilya na kinaiinisan mo minsan, na nirereklamo mo sa Diyos, sila naman ang inaasam at hinahanap ng mga naho-homesick nandoon sa abroad. Yung mga batang pasaway na maiingay, na sakit ng ulo mo, yan naman ang panaginip ng mga magulang na hindi magkaanak-anak hanggang ngayon. Mga kapatid, kapag nalulungkot ka, tingnan mo ang iba at makikita mo, meron kang biyaya na tinanggap na wala sila. And to really experience God's blessing in your life, we always need to check God's blessing. We must always check the blessing that we receive. Paano mo mararanasan ang pagiging mapalad? Bilangin mo yung mga biyaya at grasya na tinanggap mo sa Diyos. In other words, always count your blessing. Amen? Subukan niyo po ito. Pakitaas po yung dalawang kamay niyo. Pakitaas po. Ngayon po, ibaba niyo lang po yung mga daliri ng inyong mga kamay. Kung wala po kayo dito sa aking mga babanggitin, only put down your fingers if what I'm going to say you do not have in your life. Halimbawa, unang-una po dyan, buhay. Buhay ka ba? Sigurado, huwag mong ibababa. Pangalawa, damit. Meron ka ba sinusuot ngayon? Meron. Di po ba? Huwag mo bababa. Pangatlo, bahay. Tinutuluyan. Tinitirhan. Kahit na renta lang yan. Meron ba? Yes. Kung meron kang roof, meron bubungan sa ibabaw ng iyong ulo, pasalamat ka. Amen? That is a blessing. Pang-apat, pagkain. Nakakakain ka ba? Araw-araw? Yes. No? Pang-lima, kama. Meron ka bang inihigaan? Meron kang natutulugan? Of course. Pang-anim po, gadget. Meron ka bang cellphone? Meron ka bang laptop? Meron ka bang iPad? Sigurado. Wala naman po tao ngayon na walang gadget, walang cellphone. Hindi po ba? Pang-anim yan. Pang-pito, pamilya, kaibigan. Meron po ba? Of course. Sigurado. Meron. Pang-walo, pananampalataya, faith. Meron ka ba? O sabihin na natin, nanghihina. Okay. Kung wala, baba mo. Pang-walo. Pang-siyam, meron ka bang kalusugan? Kung nanghihina ka, okay. Put it down. Pero panghuli, ito po, ha? Pera. Meron ba?
Wala. Ayan, ang problema ng napakarami sa atin. Sige po, ibaba nyo. Pero may bonus pa, panghuli. Taas nyo po itong panghuli, ha? Kung meron kayo. May isip ba kayo? May utak ba kayo? O kung meron, taas nyo yung panghuli. Ha? Taas nyo. Nakailan po kayo? Bilangin nyo. Kung gusto nyo po, ibalik nyo itong misang ito. Review nyo. Nakailan kayo? Pasalamat ka kung 8 out of 10. Pasalamat ka kung 9 out of 10. Sigurado, marami po sa inyo, meron 10 out of 10. Perfect! Amen? Pero bakit madalas nagre-reklamo ka pa rin? Bakit madalas malungkot ka pa rin? Bakit madalas depressed ka pa rin? Kasi meron kang hinahanap na wala dyan. Bago mo hanapin yung wala dyan, nagpuri ka na ba sa Diyos? Nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Dahil kapatid, lahat ng pinakamahalagang bagay ay nandyan na sa iyo. Kung wala dyan, ibig sabihin, hindi mo kailangan yan. Amen? Dahil kung talagang kailangan mo, kung para sa'yo yan, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para mapasayo. Yan ang paniwalaan mo. Pero kung nandyan sa'yo, kailangan mo yan, para sa'yo yan, at alam ng Diyos, yan ang makakabuti para sa'yo. Amen? Meron pong isang pari, kwento niya, doon sa kanyang parokya, bawat po first Sunday of the month, pagkatapos po ng misa, tinatawagan po niya yung mga tao na may birthday para po doon sa buwan na yon. So, lalapit po yung mga tao na may kaarawan nung buwan, doon sa harap ng altar, ibe-bless po niya yung mga tao. Pero may napansin po itong pari. Kasi buwan-buwan na lang, pag tinatawag niya yung mga tao, meron daw po isang matandang babae, lumalapit din. Walang mintis. From January, February, March, umabot na po ng August hanggang October, matatapos na po ang taon. Bawat buwan, pag merong birthday, nandun din siya, nagpapabless. Kaya nung minsan, hindi po mapigilan ng pare, nagtanong doon sa matanda. Sabi niya, Nay, magle-bless na naman ako na mga may birthday. Napansin ko po, buwan-buwan na lang nagpapabless kayo. Bakit? Ang dami niyo po yatang birthday, ha? Sumagot daw po yung matanda. Alam niya yung sabi niya, Father, every day is my birthday. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa katandaan kong ito, pag ako'y ginising ng Diyos, pag namulat ko ang aking mata, I feel that I am born again. I am thankful for the Lord every day because I am alive, because God has given me a new day and a new life. Kaya pagpasensya niya po, Father, kung ako po ay lumalapit, nagpapabless, dahil ako lang ay nagpapasalamat sa Diyos na pinapalakas pa rin niya ako kahit na may edad na ako. Wow! O nga naman po, no? Kaya kayo po, papasalamat ba kayo pagkagising niyo? O baka naman, puro reklamo lang. Iniisip mo agad ang problema mo. I want you to remember this, my dear friends, that gratitude is not only a celebration when you experience good things coming to you. But what is gratitude? Remember this. Gratitude is a declaration that God is good no matter what happens. Bakit nagpapasalamat ka? Hindi lang dahil nakakatanggap ka ng mga mabubuting bagay. Pero palagi kang magpasalamat kasi mabuti ang Diyos kahit na anong mangyari sa iyong buhay. Dahil mabuti ang Diyos, pagpapalain at pagpapalain ka niya. Pupunuin at pupunuin Kanya. Ito po ang ating pag-asa. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Na tayo ay mabuhay, na walang grasya, na walang biyaya. Palaging merong biyaya, palaging merong grasya na ipagkakaloob ang may kapal. Kaya mga kapatid, magtanim tayo ngayon ng pasasalamat sa Diyos para bukas sa kinabukasan, mamunga ito sa isang magandang buhay, at isang buhay na puno ng pag-asa. Mahirap pong umasa na hindi ka marunong magpasalamat. If you want to be hopeful, first be grateful. If you cannot be grateful, it will be difficult for you to be hopeful.
Kasi ano po ang pasasalamat? Nakikilala mo na ikaw ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Kung doon pa lang hindi mo nakikita ang kabutihan ng Diyos sa iyo ngayon, paano mo pa makikita sa kinabukasan na ikaw ay bibiyayaan ng Panginoon? Dahil yan ang ibig sabihin ng pag-asa. Ikaw ay nakatingin sa kinabukasan, ikaw ay nakakapit sa Diyos, sa kanyang pangako na may gagawin siyang mas mabutit maganda sa iyong hinaharap. Kung ngayon pa lang, hindi mo na nakikita na gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay, paano mo pa makikita ang Diyos ay nasa iyong kinabukasan? Kaya nga kung gusto mong mabuhayan ka, maging matibay ang iyong pag-asa, ngayon pala, kailangan mong matutong magpasalamat palagi. The foundation of hopefulness is gratitude. Because when you're grateful, you're aware and conscious how good God is to you at the present. And because of that, you know, you expect it, you anticipate it, you wait for it that in the future, God will also be good and God will bless you abundantly. Ang aking pong assignment sa inyo ngayon, ano ba yung mga pinapasalamatan niyo gitna ng inyong mga pagsubok? Sulat niyo po. Kahit na pagsubok yan, kailangan mong pasalamatan. Huwag ka magrereklamo. Pasalamat ka. Yang iyong mga pagsubok, yang iyong mga problema, yan ay grasyang nakatago. Nakabalot lang sa sakit ang grasya ng Diyos diyan. So, list them. Gumawa ka na listahan na mga problema mo at bawat isa, maganda 10, ha? Sulat nyo lahat ng mga problema nyo, lahat ng kinakasakit ng ulo nyo. Isa-isa. Balikan mo at bawat nabasahin mo, bawat pagbabasa mo dyan, pag nakita mo, sabihin mo lang, thank you, Lord. Sulat mo, yung matigas mong ulong asawa, thank you, Lord. May sakit ka sa iyong pangangatawa, thank you, Lord. Pasaway ang iyong anak, thank you, Lord. Marami kang utang, thank you, Lord. 10 po. At sa bawat isa, pasalamat ka, kikita mo, masasaya ka, at dyan mag-uumpisa na mabuhay ang iyong pag-asa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na.